Pero sa Pilipinas, Brad, kung tingnan mo sa newspaper, araw-araw, hindi lang 2, 3, 10 ang ninakawan ng cellphone. Ginahasa pa. Di ka ba mag-isip bakit kaya? Bakit sa atin maraming kriminal? Hindi, sa hirap ng buhay siguro yun. Kasi ayaw naman magtrabaho eh. Hindi, Brad. Hindi nagpapaparos. Brad, makinig ka, hindi po sa hirap or sa yaman. Opo. Bakit sa Amerika, mayaman sila? Bakit maraming magnanakaw? Sa Australia, ang nayaman nila. Sa Canada, may mga magnanakaw rin. Brad, dahil sa batas. Dahil sa batas ng Diyos, pag makapatay ka, papatayin ka rin. So, sino pang papatay? Matakot na siya papatay. Ha? Magnakaw siya, putulan ng kamay. Sino pang magnakaw? Yun ang epekto. Maganda ang epekto. Pero sa Kristiyano, pag magnakaw, ikulong lang, magbayad, labas na. Mayroon si attorney, nag-una pa yung attorney sa magnanakaw. Ang magnanakaw, napusasan pa, nandoon pa sa malayo. Ang attorney, nandoon na sa presento, nagbayad na, hindi nakapasok sa prisuhan, labas na kaagad. Yan ang batas sa Christianity. Ang batas ng Islam, Brad, iba. Pag mapatunayan ka, nagnakaw ka ng cellphone, putol kamay. Magnakaw pa yun uli, hindi na. Hindi na. At yung mga magnakaw pa sila, hindi na. Matatakot na po sila. So, ang batas ng Diyos, pag tinutupad pala, brother, pag tinutupad ang batas ng Diyos, walang magnanakaw. Dito walang krimen. Ha? Kasi ang problema sa Kristiyano, spiritual. Ha? Yung makapatay, bawag patayin. Brad, ang anak mo kaya, o sabihin lang natin, ikaw, yung pera mo, ilang milyon, may milyon ka, nakawin ko. Saan ang gusto mo? Putulan ako ng kamay or bibilangguin lang ako ng ilang buwan? Kung ikaw ang may-ari ng 1 milyon, ninakaw ko, nahuli ako, ano ang gusto mo parusa sa akin? Ikulong ako ilang buwan or putulan ako ng kamay? Kulong na lang. Ilang buwan? Sa kanya yun. Nasa batas yun eh. Bahala na yung batas Anda, ikulong lang. Okay, iba lang ikulong. Tapos magbayad ako. Ha, Brad? Ganito. Pag ikulong ako, Brad, pwedeng magbayad, mag-bill. Nagnakaw ka ng 1 milyon, ang bilang is 20,000. Ninakaw mo 1 milyon. Pag-rate mo anak. Sandali lang. Ninakaw mo 1 milyon, nag-bill ka lang 20,000. Labas ka naman. Babalik ko naman, gasain yung anak mo. Ikulong ako or parusahan ako ng kamatayan? Kasi may batas sa Pilipinas eh. Oo, ano ang batas? Bilang ama, bilang biktima, anong gusto mong parusa sa akin? Ginasa ko yung anak mo, pinatay ko yung anak mo. Ano ang gusto mong iparusa sa akin? Kulong or patay? Para sa akin, Ikulong lang. kasi hindi naman ako ang batas eh. Hindi nga. Kalimutan mo yung batas. Ikaw mismo. Ikaw mismo, brother. Kalimutan mo yung batas. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, huwag kang papatay eh. Oo nga. Pinatay na nga, ginasa yung anak mo Brad, ganito. sa desisyon mo. Makinig ka. Sabi ko, kalimutan mo muna ang batas sa Pilipinas. Alam mo, Brad, sa Pilipinas, ang batas pira. Maniwala ka? Pag may pira ka, makulong ka? Hindi. Pag may mga attorney ka, magaling na attorney, makukulong ka? Hindi. Ang batas sa atin pira. O ganito, makinig ka. Saan ang mabuti? Ha? Pag may anak ka, ginasa ko at pinatay ko yung anak mo. Ikukulong ako or papatayin ako? Sa iyong pag-iisip, saan ang maganda? Ikukulong. Kasi meron Kalimutan mo nga, yung batas, yung sarili mo lang. hindi ako pwede mag-desisyon eh. Hindi ka pwede Okay. Kailangan Yung dalawang pinagpapilian mo sa kanya, batas lahat yun. Anong batas ang gusto mo? Yung papatayin o yung... Kasi may batas na sinusunod sa Pilipinas eh. Ganito, Brad. Sabihin mo ba, batas lahat yun? Batas yun lahat. Opo. Ito, batas ang patayin, ang nagpatay, rapist ay patayin. Batas ng Diyos. Oh. Ang ikukulong ay batas ng tao. Opo. Ha? Ikukulong lamang ang rapist ay batas ng tao. Ang batas ng Diyos, ang rapist patayin. Saan ang masusunod? Batas ng Diyos or batas ng tao? Yung batas ng Diyos. Yung patayin pala. Ang batas ng tao, pag nagnakaw ka, ay ikulong. Ang batas ng Diyos ay putulan ng kamay. Saan ang mas mabuti? Pagsunod sa batas ng Diyos or pagsunod sa batas ng tao na kukulungin lamang? Kasi ang sinabi ng Panginoon Diyos, huwag kang papatay. Kamay. Hindi mo naman kailangan ipaliwanag. Brad, Sagutin mo lang naman. ang sabi ng Diyos, Putulin. sa putulin ng kamay, Ang Diyos ang nagsabi, kailangan mangyari. mangyari. Opo. Pero kung sabihin ng born again,
spiritual yon. Hindi putulan ng kamay, spiritual yon, sabi ng born again. Saan ang masusunod? Salita ng Diyos or salita ng born again? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, putulin ang kamay. Sabi ng Biblia, putulin ang kamay, sabi ni Jesucristo. Kung ang Panginoon Diyos po ay nag-uutos, talagang mangyayari po yun. Putulan ng kamay. Yung kalooban po ng Panginoon Diyos eh. O, putulan ng kamay talaga. Opo, puputulan. Pero utos ang batas ng born again, wag ikukulong lang. Kasi spiritual yun. Ha? Born again. So saan po ang ating sundin? Batas ng born again? Paliwanag ng born again? Or batas ng Diyos? Yung batas po ng Diyos. So sa ngayon, pareho na lang tayo. Susunod ka pala sa batas ng Diyos eh. Kailan ka mag-Muslim? Hindi ko po masabi. Hindi ba mas- وهو غطاء حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خاط كتابه